Alright, so magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan lang natin saglit ito. Meron ho kasing nagsabi na ano raw, ah, etong si VP Sara, yung naalala niyo yung behavior na pinakita niya nung nakaraan do'n sa House of Representatives. Now, sabi ro'n sa isang, grupo, okey, eto, Shiminep, "Shit na mainit." Yung pangangaway niya ro'n sa mga kongresista. Ah, ang ending, sila mismo ang napasama dahil yung kanyang, budget ng OVP, na-defer. So, September 9 po uli yung gagawing muling paghaharap, okey? So, na-schedule sila. So, ang tanong, ano ang next action po ng OVP? Alam niyo bang next action po ng OVP, makikipag-usap daw po sila kay kay, Congressman Adjong. Isa rin ho yun sa binastos, 'di ba? Yari ka ngayon puset kay Adjong. Taga Mindanao po si Adjong, okey, napakahinahon po ng, boses nung kongresista na yun. So, natakot din sila makikipag-usap. Pero going back, sabi ho kasi rito, sa Philippines Defense Forces Forum, ayan, a military clinical psychologist suggests that, di ko alam kung ano yung, SWOT, okey, yung SWOT. Alam ko kasi yung SWOT. Pero yung nakakaalam paki-ano po, provide kung ano ibig sabihin ng SWOT. Yan, recent outbursts may go beyond typical temper tantrums, often associated with a prima donna complex. Yun. Naalala ko tuloy si Attorney Migs na tawag dito, ah, nagsasalita si Sarah, sabi ni Sarah, ah, she may be not like my answer. She may be not like my way of answering, blah, blah, blah. But it doesn't mean but I am answering. Sabi ko, "Pucha, ano ba 'to? May amats?" Hanggang ito nga po nakita ko, sabi diyan, "A military clinical psychologist suggests that, yung SWOH recent outbursts may go beyond typical temper tantrums often associated with prima donna complex." At eto naman po yung pinaggagawa ni Sarah dun. So the psychologist observed symptoms, may mga sintomas po siyang nakita rito sa galaw ni Inday, ni Pusit pala. Particularly narcissistic personality disorder, 'di ba? So, nabalitaan niyo ba 'yun na parang nabalitaan niyo 'yun sa na nag-ano raw 'to, sa galit nagbali ng ballpen, nagbali ng ballpen. Alam niyo yung mga nagbabali ng ballpen, ano 'yan, ah, isa sa mga sintomas 'yan ng psychological disorder. 'Yan. Pero okey na 'yun, nagbali ng ballpen, sana iginanon na lang 'yun sa braso niya, o kaya sa pisngi niya, gano'n. Parang gustong manuntok ng mga kongresista ro'n. Si Attorney Migs nakagano'n na lang sa kanya, Congresswoman Migs, tinitignan na lang siya, Ay tapos eto pa, narcissistic personality disorder, and then intermittent explosive disorder. Ito yung, maya-maya biglang, magagalit, 'di ba? And antisocial personality disorder or combination of these conditions. Hmm, 'yun, 'di ba? May narcissistic si Duterte, eh. Yes, that's correct po. Si Congressman Adjong ang sponsor. Siya yung, magdedepensa ng budget ng OVP. So, papaano ngayon 'yan pagka hindi ho dinipensahan ni Adjong 'yan? Kasi I'm sure marami hong gustong pumatay diyan sa budget ng OVP, maraming question do'n. So, 'pag hindi 'yan ipinagtanggol ni Adjong at isinuko 'yan, so that will be the, House version ng budget ng OVP. Papaano pag kami nag-motion po ng piso ang budget, di yari na po ang OVP ngayon, 'di ba? Alam niyo kahit naman po ipiso budget 'yan, eto sa totoo lang, kahit na ipiso budget ito, hindi alam niyo nagpipigil ba alam niyo kaya po yun nga nagpipigil lang po yung mga kongresista, sabi nga nung kaibigan nating congressman, alam mo
pre, nagpipigilan kami. Nagpipigilan kami because it is too early. Hindi pa po puwedeng hindi pa kami po puwedeng pumitik. Sabi nila, mga balak niyo rito, sabi ng taong bayan, piso budget niyo na lang. Ngayon, ano ho ba ang ibig sabihin ng piso budget? Okey? Kapag piso budget po, mare-reenact lang yung nakaraang budget nila. Magkano yung budget ng nakaraan nila? 1.8 billion pesos. So, kung 1.8 billion hinihingi nila ngayon 2 billion mahigit, so konting diferensya mabubuhay pa rin naman sila. And I dislike the answer na sabi niya, kasi sabi nga 'di ba sabi nga ni Risa, Senator Risa Hontiveros, i-link natin 'no, dun sa yung proyekto ninyo dun sa mga ahensya na existing na. So, ang ibig sabihin doon ni Risa ay yung project ninyo na puwedeng, pondohan ng DSWD, ang mangyayari kayong OVP magbibigay kayo ng guarantee letter papunta ng hospital, 'di ba? Yung guarantee letter ng OVP ay yes, ire-realign nga. Yung, guarantee letter ng OVP kumbaga referral, okey? Yung tao pupunta ka na ng ospital, magpagamot ka na, hindi ka na pupunta ng DSWD. Yung sulat ng OVP, enough na ito para i-consider, i-recognize ng DSWD bayaran. O kung si yung, PCSO yung, tutulong, co-cover ng PCSO, 'di ba? So, susulat lang sila, ang OVP, sila SALTEC, susulat lang sila SALTEC, si Pusit na may SALTEC, dun sa pasyente, "O pasyente, eto magpa-opera ka na." Oh. Dalhin mo 'to roon sa hospital na recognize ng PhilHealth o ng PCSO. Oh, PCSO ang magbabayad niyan. 'Pag may tanong sila, tawagan nila kami o tawagan nila ang PCSO, pero 'yan ang guarantee letter. Ang problema po rito nila, kaya ayaw ho pumayag ni Puset, kasi po wala ho siyang budget na hahawakan, okey? 'Yun na yung problema. Pero ang katuwiran niya nga, bakit? Wala namang, ahensya ng gobyerno ang mayroong monopolya ng serbisyo, tama? Pero hindi ho gano'n 'yun, hindi ho gano'n 'yun, Pinadadali nga, yung sinuggest ni Riza, pinadadali nga't pinagaganda ang sistema, 'di ba? Ang gustong mangyari nito ni Sara is magpa-espesyal, 'di ba? Ano sabi ni Armando, "May sakit daw sa pag-iisip 'yan," sabi ng isang vlogger. Oh my God, siraulo pala. Yun nga, 'di ba? Kailangan kailangan 'tong mga 'to, dumaan 'to sa mental test, 'no? Ah, neuro test ang dapat pagdaanan dito. Ibang klase ang trip nito pa mang-away. Mismo nga si napatingin ng gano'n si Attorney Poe, nanlaki yung mata sa ginawa niya, eh. Ay naku, okey. So, mamaya naman natin pag-usapan yung mamayang gabi, yung iba pang balita tsaka yung, ah, si General tawag dito, Espinido, okey? May kopya na ako nung niya, nung affidavit niya, mamaya natin pag-usapan yun. Alright, so for now, buyers po muna ulit at abang-abangan natin. Again, oras na lang ang hinihintay nito. Kapagka hindi naramdaman po ng kampo ni Kibuloy na hindi sila mapagbibigyan ng presidente sa gusto nilang mangyari, ang mangyayari diyan, sila na mismo, susunod na rin 'yan. Susuko na 'yang mga 'yan, 'di ba? Ang hirap kasi ron kapagka nagkadamay-damay, marami pang mga napipinsalang mga tao. Natural yung mga panatiko, kahit kokonti yang mga 'yan, Kahit na iilang piraso yung mga panatiko, hindi naman milyon sila, may buhay pa rin po na masasaktan doon, 'di ba? Ayaw na ayaw namin sa tanga. Walang alam na takot sagutin ang mga tanong ng mga brilliant congressman, Congressman Panic Mode. Alam niyo, sinadya niya talagang hindi sumagot dun. Pagpunta pa lang nun, ano na yon, ako talagang nakikita ko ron, intensyon niya po talagang hindi sumagot doon. In fact, pumunta siya mag-isa lang,
'di ba? I mean, humarap siya mag-isa lang, walang kasamang mga yusek. Bakit? Kasi nga pinagtatawanan natin siya na hindi marunong sumagot, 'di ba? Kasi nga abnormal. Ah, ano niya, si Yusek, si Yusek, si Yusek, anak ng baka. Ang gusto lang palang gawin niya ron mang-aaway, 'di ba? Yung I forgo, bla 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 bla, puro si Forgo, oo. Eh, maliwanag na maliwanag na natakot lang 'to talaga siyang mag-ano, ano yan, eh, ganito ginawa niya, ha, inintimidate niya ang Kongreso, okey? Inintimidate niya yung komite na hinarap niya. Inintimidate niya. Bakit niya inintimidate? Ayaw niya po kasi na magkaroon ng lakas ng loob ang mga 'to na magtanong. Kaya nga ang gusto niya, eh, ang guidelines na binigay niya, ha, as if siya yung chairwoman, ay answerable by yes or no niya lamang. Oh, saka ni Attorney Powa. Tapos, binapa-boot out niya rin etong si Congresswoman Kimbo, si ano, Maristela Kimbo, pinapatanggal niya. Gago talaga, 'di ba? No. Tapos pagdating dun ang sasabihin lang niya paulit-ulit, ilan yun, 26 times na I forgo, bla bla bla, churbachenes. Hmm. Binasa pa, 'di ba? Eto, nagpa-defer siya, nagpa-move siya ng schedule ng hearing ng, budget briefing nila. Yun pala may kodiko pala, may script. Oh, tapos hindi pa namemorya. Pagdating dun kalahating araw ang sinayang, hindi man lang namemorya lahat yun, paulit-ulit yun lang naman yung sinasabi. 'Di ba puro cheating ng cheating ang ginagawa. Eh, putya, kung ano tawag dito, kung gusto nating magkaletse-letse buhay natin, gawin natin presidente sa 2028, 'di ba? Baka pag kami naghanap ng pinangako diyan masuntok. Yun nga po yung binasa ni Luistro. Yung, sulat mismo ni Sara na tinangka nilang harangin yung findings ng COA. Tapos hindi umubra, yung notice of disallowance nandun maliwanag. Sinasabi kasi ng COA dun, kaya yung 73 million hindi namin yung disallowance, ibig sabihin po rejected po yung kanyang report, na rejected para i-consider ng COA na ito po ay confidential in nature. Kasi walang resibo. 'Di ba, sila pala yung gumagawa po ng liquidation by certification lang. Hmm. Tapos binibintangan nila yung Congress na ang liwa-liwanag. Si Roque na mismo ang nagsabi, 'di ba, na etong liquidation by certification, eh, bumalik lamang ito. Ang original daw po nung, ano na 'yan, nung, certification na 'yan ay anong petsa ba yun? Um, 17 under ng 17th Congress. Oh, dun lang daw po yun nag-ano, tawag diyan, nagbalik. Ibang klase rin ho talaga 'tong mga 'to, 'di ba? At siya nga rin daw ay pumirma ng gano'n. Patay. Ngayon nung pag-re-research natin, lumilitaw pala, 2013 nagsimula na sila na ang Kongreso, kasi 1988 pa yun, eh, gawain na yan ng mga kongresista na yung liquidation po nila sini-certify lang nila, na hereby I certify blah, 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 ginastos ko 'to. Tapos wala na, gano'n na. Oo. Sabi ni Roque nung 2017 ibinalik daw, eh, panahon nila yun, eh, kongresista siya nun, eh. 2016 presidente na si Duterte, 'di ba? Binibintang sa iba. Okey, so abang-abang lang po tayo sa mga mangyayari nitong mga darating pang mga araw. Pero use the hashtag, VP Parot, VP Parot. Okey, thank you so much and, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay, may nagpapatigil sa'kin 'no, ayoko nga. Who you? Ang vlogger, sagutin natin ang mala Harry Roque. Si Harry Roque kasi sinagot niya yung hamon ni Trillanes na magpa-drug test. Ang pamilya Duterte, hindi lang po pala si Digong yun, pamilya Duterte. Sabi ni Roque ron, dinownplay niya, eh, pinaikli niya pa, ay pinaliit niya.
ang presidente po ay halal ng bayan. Kaya wala pong kahit na sino ang puwedeng mag-utos. Wala pong, puwedeng mag-utos sa presidente ng kung sino lang. Gagawin ng presidente magpa-drug test kung gusto niya. Eto naman si Jidal, sabi niya, "Hoy tanga, tumigil ka." Unang-una hindi po ako tanga, okey? Baka kayo po yun. Ang vlogger po ay pinapanood po ng taong bayan, okey? At wala ka pong karapatan patigilin ang vlogger. Kasi 'pag ako tumigil, hindi na po ako vlogger, okey? Peace. Alright, buksan niyo yung isipan ninyo kasi mag-research po kayo. Huwag kayong masyadong paniwalang-paniwala diyan sa mga pinagsasabi ng mga ano, ng mga kampo ni Duterte. Isipin niyo na nga lang na kaming mga malalaking mga vloggers, yak na lalaki. 'Di ba mga matitindi kaming magtanggol kay Tatay Digong noon. Pero nung pinapabayaan niya ng interes ng Pilipinas, tinalikuran na namin siya. Oh, tapos ngayon kita niyo naman talagang maka-China. 'Di ba, bahagi ng ating karapatan sa West Philippine Sea gustong ibigay na lang sa China. Puro dahilan, eh, baka magyera. Ilan na bang nakabanggaan ng China, ilan na ba nagpalubog ng barko ng China, meron ba silang giyera, 'di ba? Anak ng kamote. Ayun nga nakakairita ang totoo, 'di ba? Sabi nga, eh, truth hurts. Kaya lang talagang gano'n, sabi nga ng Biblia, ito lang yan, eh, kung tayo po'y mga nagkakaisang mga Kristiyano, ganito lang yan, eh, ano, seek the truth and the truth will set you free, 'di ba? Saliksikin mo ang katotohanan. Oh, you found the truth. Hindi lang po nakita mo yung katotohanan, saliksikin mo pa yung katotohanan. Bakit? Kasi mas ma-e-enlighten ka talaga, magkakaroon ka ng wisdom, 'di ba? Hindi yung nakita mo yung katotohanan, ay, hindi basta Duterte ako talaga, ano ako, Pacquiaonista ako, 'di ba? Pacquiaonista ganito po yun.